Isang bagong modus ng mga magnanakaw ang ating ibubuking. Dahil isang biktima ang eksklusibong humarap sa responde para ibunyag ang kanyang naging karanasan sa kamay ng mga sospek. Dahil ang rider, biktima ng bagong modus na kung tawagin ay agaw parcel scheme. Kung paano ito nangyayari, panuurin po natin. Trauma at takot. Iyan ang iniwan sa mag-asawang Joel at Marge, hindi nila mga totoong pangalan, matapos silang maging biktima ng bagong paraan ng pagnanakaw. Ang agaw parcel modus. Sa ating eksklusibong panayam sa mag-asawa, ikinwento nila sa atin kung paano sila naging biktima ng nasabing modus. Bali, isa po akong delivery rider. May pumasok po sa akin na booking doon sa Camarin, Caloocan. Pagkarating ko po doon sa pick-up location, nakita ko po doon si customer at nagsabi po sa akin na may aabunuhan daw yung halaga ng parcel is 3,000. Pagpunta ko ngayon sa drop-off, tinawagan ko ngayon si customer. Saan yung drop-off? Sa Castañeda, sa UP Diliman. Bali, doon sa street naman na yun, wala akong nakitang number 21 na bahay. Tinawagan ko siya kasi yung Google Map talaga, as in, doon talaga dugma. Hanggang doon ka na lang. Doon sa drop-off na yon. Agad naman niyang nakausap ang buyer ng naturang parcel na kanyang i-deliver. Tapos pagkatapos ko sa kanya, sabi ko, andito na ako sa pin location nyo. Sabi niya, bakit na daw siya? Papunta na nga. Inantay ko siya, mga ilang minuto, dumating na rin siya. Sabi nga sa akin kung isang delivery rider daw ako. Sabi ko, oh. Sabi sa akin, sumunod ka sa akin, dito ko babayaran. Parang umiiwas lang siya sa CCTV. Pagkarating namin sa isang eskinita, doon niya, tinulak niya ako, tapos inagaw yung parcel ko. Tapos sabi sa akin, pag di mo sa akin binigyan, papatayin ka namin. Sabay takbo siya. Di hinabol ko pa rin siya. Tapos pagkarating ko doon sa baba, di ko na siya nakita. Doon lang ako bumagsak sa semento. Napaupo lang ako doon. Tapos yun, sabay kuha na nung parcel sa akin. Kasi para nagkaagawan kami. Isa siyang iskinita, na medyo marami talaga siyang iskinita na tagusan, ganun. Konti-konti lang naman yung mga bahay, hiwa-hiwalay lang naman yung mga bahay. Tapos pagkarating mo lang sa isang baba, doon mo na lang makakakita yung mga bahay mismo. Pero yung dinaanan talaga namin is wala halos bahay. Si Marge naman, nakasama ni Joel sa pagdi-deliver, nag-aalala na dahil hindi pa rin lumalabas ang kanyang asawa. Pagdating po niya doon sa iskinita, ang tagal po niya makabalik. Nasa 20 o 30 minutes na po ako nag-aantay. Nagtanong po ako doon sa isang mama na humingi na po ako ng tulong kasi ang tagal, di ko rin siya ma-contact. Yung asawa ko po, takot na po talaga ako noon. Sabi nung mama, huwag ka munang kalma ka lang. Grabe na po yung iyak ko. Humingi na talaga ako ng tulong Nakailang hingi po ako, tapos yun, may isang mama pa po doon na lumapit. Sabi niya, sige, i-call mo yung asawa mo. 3 beses namin trinay na itawagan. Ang tagal po niyang ma-contact, nakabisi. Nung maya-maya trinay ulit namin, sumagot na po yung asawa ko, dyan ka lang kasi nandito na ako sa barangay. Sabi ko, bakit anong nangyari? Sabi niya, dyan ka lang, huwag kang aalis dyan. Antayin mo ako. Tapos iyak na lang po ako ng iyak ng mga oras na yun. Sinundo na lang po niya ako doon sa lugar na pinag-iwanan niya po ako. Kasama niya na po yung mga BSPO, tsaka barangay official. Pagdating nila sa barangay UP campus, agad namang umaksyon ng mga opisyal ng barangay at hinanap ang CCTV kung saan nangyari ang pambibiktima ng mga sospek. Lumapit nga rito yung driver ng parcel na may nag-order nga sa kanya ng isang parcel. Nung magkita na sila, persahan ng kinuha sa kanya yung parcel at sinabi na akin na yan at papatayin kita. So, tumakbo na rito yung driver at nagsumbong nga. At agad naman na narespondihan ng aming mga BPSO. Pagpunta ron, nag-review ng CCTV at doon nila nakita, nasundan kung saan patungo yung sinakyan nilang motor. Base sa mga kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng 4 na sospek sa kanilang barangay bandang 1:10 ng hapon mula sa barangay Cruz Naligas sakay ng 2 motor. Mapapansin rin sa video na hawak ng sospek ang kanyang cellphone na tila may kausap, habang nakasunod pa rin ang 2 pa nilang kasamahan. Maya-maya pa ay makikita ng sospek na naglalakad sa isang madamong lugar habang may kausap sa kanyang cellphone.
At sa mga susunod na video, makikita na makalipas lamang ang 5 minuto, ang suspect tumatakbo mula sa kanyang pinanggalingan, kung saan tangay na pala niya ang parcel na i-deliver sana ni Joel. Ang mga sumunod na pangyari hindi na naidokumento ng CCTV camera. Indikasyon lamang na pinag-aralan ng mga suspect ang lugar kung saan nila gagawin ang krimen. Samantalang ang mga kasabwat ng suspect, nakaabang na pala sa kanyang paglabas. Agad na umandar ang puting motorsiklo na ito matapos mamataan ang tumatakbong suspect. Patalo namang sumakay ang kawatan sa nakaabang na motorsiklo at dali-dali nang umalis sa lugar. At ang mga salarin, muling binaybay ang kanilang pinanggalingan patungo sa barangay Cruz Naligas, kung saan dito na sila nahuli ng mga tauhan ng barangay UP Campus. Tumawid nga ng kabilang barangay sa barangay Cruz Naligas at doon sila nag-coordinate sa mga BPSO ron at nakilala naman yung mga taong gumawa nun. Magmula doon sa barangay Cruz Naligas, nahuli nila yung mga suspect at dinala ulit dito sa aming barangay at kalaunan ay turn over sa Station 9. Dahil sa pangyari, mas paigtingin pa umano nila ang paglalagay ng karagdagang CCTV sa kanilang barangay. May plano pa ang aming punong barangay na si Lawrence Bong Mapala na magdagdag pa ng mga CCTV na kailangan naman talaga para sa mga ganyang mga sitwasyon. Sa totoo lang po, marami na kaming huli dito na turn over sa police, sa Station 9 at nai-inquest pa nga. Kaya napaka-aktibo po ng aming mga BPSO rito. Napakasisipag po. Ayon sa hepe ng Anonas Police Station, ang ginagawa ng mga suspect ay bagong modus ng pagnanakaw at panghuhold up. Ito, dito sa Police Station 9, this is the first time na may na-report na ganitong insidente. But based on the investigation at revelation din ng mga suspect, ito ay pangatlong beses na nilang ginawa sa mga delivery rider. So accordingly, sabi nila, hindi na sila mahihirapan maghanap ng biktima kasi yung mismong biktima na ang lalapit sa kanila. Hindi rin ito ang unang beses na nakulong ang mga nahuling suspect. At itong grupong ito ay dati na rin nasangkot sa kasong Republic Act 9165 o pinag-iingat sa paggagamit at sa pagbebenta ng illegal na droga. Itong motor na na-recover namin na dalawa ay base sa aming mga investigasyon ay nagamit na rin na getaway vehicle sa pagnanakaw o agaw bag o snatching. So ngayon, nag-chip na sila ng dati ang talagang modus nila ay pag may naglalakad, riding in tandem sila, aagawan nila ng bag. Ngayon, nag-chip na sila ng modus. Ang gagawin nila, mag-order sila sa online shopping ng parcel at i-deliver sa kanila through cash on delivery. Pero walang cash on delivery o transaction na mangyayari. Muli ay nagpaalala rin siya sa mga riders na magdoble ingat sa mga lugar kung saan sila nagdi-deliver. So tayo po ay mag-ingat sa ating dideliveran. Isipin din po natin ang ating safety. Lalo-lalo, kabisaduhin natin kung anong lugar na ito ay safe bago natin i-deliver. At ako rin po nananawagan sa mga may plano pang gagawa, huwag po nating tularan itong grupong ito. Kasi po may kalalagyan po kung sino pong gagawa na ito. Bagamat nahuli na ang tatlong kawatan, sina Joel at Marge nangangamba pa rin sa tuwing nagdi-deliver ng parcel. Talagang trauma talaga inabot ko dun. Kaya ngayon nga halos hindi kami nakabiyahe kasi gawa ng parang pag magdi-deliver ka, parang isip mo, mangyayari na naman yung ganung bagay. Yung trauma po namin na yung sobrang takot na parang pumapasok po lagi sa isip ko na paano kung nawala yung asawa ko, sino yung magbubuhay sa amin, yung mga anak ko po paano na nag-aaral pa po yung dalawa. Malaking kawalan rin sa kanila ang 3,000 inabono nila para sa ninakaw na parcel. Napakalaki pong epekto nun, sir. Lalong-lalo na po ngayon, may baby po kami, nagagatas po yan. Wala po kaming ibang inaasahan kundi yung asawa ko. So paano ko po papayagan na magbiyahe siya ulit? Ngayong may trauma pa po kami parehas. Pag sumasagad po ako ng biyahe, maabot po ako halos ng mga 1:05 po, malinis na yon. Mabiyahe po kami minsan dito, alas 7 ng maga.
minsan hanggang alas 8 ng gabi. Tanggal na yung ano namin, yung mga gas, lahat. Talagang sobrang panghinayang sa nangyari. Kasi may baby kami. Yung tulugan na panggatas na lang ng anak ko, saka pambaon ng mga anak ko sa pagpasok. Nadali pa sa ganun. Kaya't ngayon, iba yung pag-iingat ng ginagawa ni Joel para hindi na maging biktima ulit. Base sa experience ko, kung COD, bago ibigay yung parcel, magsigurado muna na ibibigay yung bayad bago ibigay yung parcel. Hindi na kukuha ng COD para makaiwas sa mga scammer. Sa pagbabago ng mundo ang mga masasamang loob, nagbabago rin ang kanilang mga diskarte. Kaya't ang laging paalala ng ating programa, maging maingat sa lahat ng oras upang hindi maging biktima ng modus ng mga kawatan na nasa paligid lamang at nag-aabang ng susunod nilang operasyon. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.